First Peter chapter 2, verses 9 and 10. Ayan. Ayan. Wala naman. Hindi ko na makabisado yung Bible ni Ate Rocio. First Peter chapter 2, verses 9 and 10. Okay, sabayan po niyo sa pagbasa. Sabi ko dito sa verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umagang ito sa aming pong pagsama-sama and sa aming pong pag-aaral ng iyong pong banal na salita, Lord God. Hinihiling po namin, Panginoon, na ang paggabay ng banal na Espiritu ay sumaamin po, Panginoon, at siyang magbukas ng aming pong kaisipan at puso upang ang inyong mga buhay na kapahayagan ngayong umaga ay amin po, O Diyos, matutunan, Panginoon, at higit sa lahat, may apply namin sa aming buhay at lakaran namin pang araw-araw, Panginoon, sa aming pong pananampalataya at pagtatalaga ng buhay para sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, natutuwa po ako kay Ate Mars. It was a month ago siguro na nag-approach sa akin. Sabi niya, Ate Maria, ay na, Pastor, magpapakasal na po ako. Sabi ko, okay lang. December po, at gusto ko po kayo magpapakasal. Alam ko, naalala ko, I remember it was nung mga kabataan sila, siguro mga high school at college. Pag nakausap ko sila, the girls and boys, young people of our church, sabi ko sa kanila, gusto ko, bawat kasi sa inyo na mag-aasawa ko yung magkakasal. Pero nung nagsitanda na nag-aasawahan na sila, ilang pala yung nakakasal ko sa kanila. Yung iba, nabalitaan mo, kinasal na. Yung iba, nag-asawa na. Sabi ko, ano nangyari sa inyo? Pero totoo ako na meron, kahit ano, meron ilan na makakaalala ng COVID ng kanila. When they napapakasal natin, go back to being yan. Pasulit yung covenant natin, kayo ang magkakasal sa araw. Ayan. So, yun. So, at ito po ay very rewarding sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon sa isang pastor. Na yung mga kabataan, mga bata, sa Maria po, nagkilala ko sa grade 2. Dinadala siya ni Brother Wildo sa Fairview, sa grade 2 o grade 3 sa Fairview Center Mall. Napakaliit pa niya noon. E ngayon, medyo lumaki siya ng konti. So, at yung iba mga kabataan na din. And meron akong mga ilan na nakasal. Diba? Kasi, parang ilan mo, no? Hindi mo talaga nagkasawa, naglayat lang, isawa. Yan. So, si Che, sino pa ba yung iba? Si Che, Okay. So, balikan po natin yung ating po pinag-aaralan ngayon. Dahil po dito, who am I? So, sabi po, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Sabi doon, that you may declare the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. In verse 10, sabi doon, it reminds us, sabi doon, that once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Who am I? So, kinood ko po dito yung isang passage doon po sa kanta na Who Am I? Sabi dito, as my introduction. Okay. Sabi dito,
I am a flower quickly fading, here now today and gone tomorrow, a vapor in the wind. But still you hear me when I am calling. Lord, you catch me when I am falling, and you told me, who am I? I am yours. I am yours. Napaganda, di po ba? So, dati, narinig ko itong kanta ito, pero kagabi, kanina madaling araw, nag-strike siya sa akin. Ako nga naman, no, sino ba tayo sa harapan ng Diyos para tuunan niya ng kanyang pansin, ng kanyang panahon, ng kanyang higaya, ng kanyang pagpapala. Wala tayo eh. Lahat po tayo scratch. Pero napakabuti ng ating Panginoon. Now, let us talk about our identity. Who am I? Okay, sino ba tayo? Sabi po, the way we see ourselves determines to a large degree the way we act and react in life. So kung paano daw natin nakikita yung ating sarili, no? The way we see ourselves, sabi dito, it determines to a large degree the way we act and the way we react in life. Paano natin tinitingnan ang ating sarili? Di ba, yung pagtingin natin sa sarili, kung ano yung sukat mo sa iyong sarili, ito daw po ang sumusukat. Ang malaking bahagi ito ang sumusukat kung paano tayo kumikilos at kung paano tayo tumutugon sa mga sitwasyon ng buhay. Because it is how we see ourselves. Kapag nakikita mo yung sarili mo in a negative position, so you have to expect that the way you act is purely negative. Mga negative din. The way you react to the situation of life, ang negative mo rin. Kasi nakikita mo yung sarili doon sa negative aspect of life. Pero kapag nakikita mo yung sarili mo doon sa isang positibong anggulo ng buhay, the way you act is very positive. And the way you react to the situation of life is also positive. Kasi doon mo tinitingnan yung sarili sa positibong anggulo ng buhay. Kaya napakahalaga po na sa buhay na ito, lagi natin kasama ang Diyos. Kasi for us to see our life into a positive side, God must be there. Kasi kung titingnan lang natin yung ating sarili, tama po yung sinabi noong song, di ba? Sino ba tayo? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? No, lahat tayo wala. Pero kapag kasama natin yung Diyos, ang daling hanapin ng ating identity doon po sa panig ng Diyos. Ang daling makilala at sagutin yung tanong na sino tayo because there is somebody na nagbaback up sa atin on the positive aspect of life. And it is God. Ito po ay ang Diyos. Kaya po napakaganda na sa buhay kasama natin lagi ang Diyos. Kasi when God is with us, we can see and we are able to see and look into our life into a positive aspect of it. Amen? Okay? Kasi pag ang lagi mong kasama sa buhay ay problema at ang minamagnify natin ay problema, at sandaan mo that we will react according to that problem that we have. The way we react to the situation of life is based on that problem na minamagnify natin sa ating mga sarili at sa ating buhay. Ang paghahanap daw sa ating pagkakakilanlan or identity ay ito daw po yung pinagugugulan natin ng maraming kakayahan, maraming panahon, maraming kaisipan o malawak na kaisipan. So, finding our identity, sabi po dito, ito daw po yung pinagbubugulan ng maraming tao ng kanyang panahon, ng kanyang lakas, ng kanyang kaisipan, and even yung kanyang kakayahan o resources. Okay? Because we want to find our identity. Gusto natin magkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Kaya ang ginagawa ng iba, para magkaroon ng pagkakakilanlan, di ba? So gagawin natin lahat, gagastos tayo. Di ba? Yung mga celebrity, di ba, na sikat ngayon, marami silang ginawa. Marami silang ginawang puhunan para sila ay makilala, para ma-establish yung kanilang identity. Okay? So, ganun po ang katotohanan sa buhay. For us to establish our identity,
So, kinakailangan pagugulan natin ito ng ating kakayahan, panahon, at kaisipan. And sometimes, because yung ating pong kakayahan, kaisipan, at panahon ay ilalagay natin doon, it tends us to try many things in our life just to establish our identity. Tinatry po natin, sumunod ko kaya dito, baka ito ang makapagbigay sa atin ng identity o pagkakakilanlan. Diba? Minsan, sinusubukan natin mag-artista. Diba? Sino yung sububok na mag-artista? Sumasali tayo sa mga challenge, di ba? Because we want to establish our identity through that. And because of that, we try many things in life for the sake of establishing our identity. No? Sinasalinan natin yung mga iba't ibang bagay, mga challenge. Okay? No? Minsan, yung popular ngayon for us to establish our identity is yung social media. Diba? Tinatry natin na kahit paano makikaya sa mga nagre-reels, sa mga nagre-YouTube, sa mga nag-video, diba? Hoping that one day, yun yung makakatulong sa atin para maitayo o makilala yung pagiging tayo. Amen? Glory to God. So, at kung nais daw natin, if we really want to find our worth, value, and identity, kinakailangan daw, babalik tayo. We have to go back to the one who created us and the one who gave us life. Para daw, kung tayo daw po ay totoo na naghahanap ng pagkakakilanlan natin or mag-establish ng ating identity, kinakailangan daw babalik tayo doon to the one, referring to our God, to the one na kung saan siya yung lumikha sa atin at siya yung nagbigay ng buhay na meron tayo. At ito po ang Diyos. Amen? Now, balikan po ulit yung kanta. No? Sabi doon, who am I? The songs in one particular passage in that song, it stated how God established our identity. Sabi po doon, not because of who I am. Not because of who I am. We will be able to establish our identity not because of who we are. Not because of who we are. Sabi dito, but because of what? Ano daw? Of what you have done for me. It is not because of who I am, but because of what you have done for me. If we want to establish our identity that will last, no? Na magkakaroon po ng impact, ito po yun. Yung hindi sa dahil kung sino tayo, kundi kung ano yung ginawa nung nag-iisa na nagbigay, na naglubigha sa atin, na nagbigay ng buhay natin. Yan. Karugtong pa doon, not because of what I've done, hindi dahil sa ating mga ginagawa para maka-establish tayo ng lasting identity or lasting value or impact, kundi sabi dito, but because of who you are. Ayan? But because of who you are. Hindi dahil sa ating ginagawa, but because of who God is in our life. Kung sino yung Diyos sa ating buhay. Ang ganda dito ba? So, meaning, kapag tayo ay nasa Panginoon at tunay na ang Diyos ay ating Panginoon at tagapagligtas. Siya yung gumagawa ng ating pagkakakilanlan. Nalala ko po sa New Testament in the book of Acts. Ang mga mananampalataya po or disciples of Christ ay unang tinawag na Christians doon po sa book of Acts. At ito po yung kanilang naging brand because of their commitment, because of their association or connection with Christ. Okay? No, na dahil yung turo ni Kristo, yung aral ni Kristo, yung salita ni Kristo na ibinuno sa kanilang napakinggan ay kanilang sa buhay, kanilang nilalakaran araw-araw. Yung mga early believers
of the early church, nagkaroon sila ng identity. Hindi naman sila tinatawag ng mga Christian eh. But because of that, yung kanilang commitment to walk according to the word of Christ, tinawag po sila ng mga tao sa kanilang paligid ng mga Christians. Okay? They're Christian. Sila yung mga Kristiyano dahil ang sinusunod nila ay yung turo ni Kristo. Glory to God. So, meaning, makakapag-establish po tayo ng matibay o matatag na lasting identity, values, and word sa pamamagitan po ni Kristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo. Yes, we can do our own. Pwede tayong gumawa ng sarili natin pagkakailanlan. Pero ang dami po, di ba, na isa nakita natin biglang sumikat, tapos biglang nawala. Biglang nakilala, tapos biglang nawala. Biglang nandiyan, tapos biglang hindi mo na alam kung ano nangyari. Pero kay Kristo, kapag siya yung gumawa ng ating pagkakakilanlan, yung pagkakakilanlan natin bilang Kristiyano, bilang alagad ni Kristo, bilang tagapagsunod ni Kristo, ay nagsisimula sa buhay na ito. And meron siyang lasting destiny hanggang doon sa buhay na ito. Glory to God. Hallelujah. Now, recognizing who we are in God. Meron pong 4 na point dito at ito po yung ating pagtutukusan ngayon. Yung recognizing who we are or who you are in God. Doon po sa ating binasang talata, 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Dito lang po tayo puputos. Sabi po dito, number 1, lagi natin tandaan and we have to recognize that we are acceptable. You are acceptable. Sabi mo sa katabi mo, you are acceptable. You are acceptable. Okay? You are acceptable. Sabi po doon sa verse 9, sa unang bahagi, sabi po ng verse 9 ng 1 Peter, you are a chosen people. Ang ibig sabihin po rito, yung pagiging chosen people natin, ipinapahayag natin dito na tayo we are acceptable. Ito po yung minsan nakakagulo sa ating isipan. No? Nainisip natin, tanggap kaya niya ako? Minsan, lahat ng paraan ay gagawin natin to be acceptable to everybody. No? To be acceptable to everybody. So we will try everything. Gusto ko tanggap niya ako. Gusto ko yung mga tao ito, tinatanggap nila ako. Diba? Gusto natin maging acceptable tayo. Pero kung babalikan po natin yung pong sinabi ng Biblia na ating teksto ngayon, 1 Peter chapter 2 verse 9, lagi nating tandaan na we are chosen people. We are chosen people. Sabihin natin, chosen people. Pag sinabi pong chosen people, ang sabi po dito, ang bumili sa atin mismo ay ang Diyos. Marami pong tao ang katotohanan na hindi tayo tanggap. Tama? Maraming tao sa ating paligid na hindi tayo tanggap. Maraming tao sa ating paligid na hindi tayo gusto kahit anong gawin nating papugi at paganda. Hindi nila tayo accept. Di ba ba? But the good thing is, the Bible tells us today that we are chosen people of God. Amen. Kahit hindi ka tanggap ng kapitbahay mo, kahit hindi ka tanggap ng mga tao sa paligid mo, but the fact, the Bible is telling us now, we are chosen people of God. Ang Diyos mismo ang pumili sa iyo. Walang problema. Hindi ka tanggap ng kapitbahay mo, hindi ka tanggap ng mga tao sa paligid mo, hindi ka tanggap ng gusto mong tumanggap sa iyo. But the Bible says, we are chosen people. Pinili ka ng Diyos. Yung pamaganda, ang Diyos mismo ang pumili sa atin. Hallelujah. Amen. And therefore, maraming tao spend their entire lives in trying to earn acceptance. Ito po yung minsan, maraming tao trying many things, and sabi nila, they spend their entire life trying everything to be acceptable to the people around him or her. Nakakapagod po yun. Kasi ang katotohanan po, kahit anong gawin natin, pagpapagwapo, pagpapapogi, or whatever,
Kahit anong gawin natin, hindi natin pwedeng i-please ang lahat ng tao sa ating paligid. Kahit gaano kabait, meron pa rin sa totoo lang na naaasar sa atin. Yung tao yan, no? Kala mo hindi makabasag tingnan, nakakaasar. Di ba? Lahat ginagawa na natin para ipinoproject natin para maging katanggap-tanggap sa mga tao. But yung katotohanan po, kahit anong gawin natin, we cannot please everybody yung nasa paligid natin. But the good thing is, sabi po ng Biblia, we are chosen people of God. Kahit hindi natin ma-please yung lahat ng tao sa ating paligid, kahit maraming naaasar sa atin, kahit anong kabaitan na pinapakita natin, kahit gaanong mga pagkakawang gawa na yung ginagawa natin, marami pa rin naiinis sa atin, hayaan lang natin because the Bible says, you are chosen people of God. Pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Glory to God. Amen? Sino po yung natutuwa na pinili siya ng Diyos? Amen. Ang dami pong tao sa paligid. Ngayon po, ilang billion na yung population ng mundo? 8 billion. Salamat. Out of that 8 billion, isa tayo doon sa pinili. Isa ka doon sa pinili ng Diyos. Glory to God. Amen. So, we are acceptable. And, sabi po, verse 9, we are chosen people of God. So, sabi po, ang problema, sa maraming tao ngayon, we are driven by acceptance because we love the feeling of being accepted. Kaya yun, nakakapagod po yun. Trying everything to be acceptable to everyone, na nakapagod po siya. Nakapagod siya. Hindi natin siya kaya. Kasi yung lahat ng mga tao na sa paligid natin, tandaan po natin, iba't iba yung gusto niya. Okay? Iba't iba yung gusto niya. So sasabihin niya, ito yung gusto ko makita sa iyo. Yung nasa kabila naman, ito naman yung gusto ko para sa iyo. So kapag tayo ay driven with that feeling to be acceptable with somebody, with the people, mapapagod po tayo. Amen? Mapapagod tayo. So kailangan ang laging nasa isip natin, kahit maraming tao hindi tayo tanggap, ang mahalaga, pinili tayo ng Diyos. Amen. Amen. And ito po yung mahalaga. Amen? Diba, Ate Ay? Yes. Yung Ate Ay, kaya ako, Pastor, pag nakilala ko, dadalhin ko rin sa church. Amen? Pray ko na yun. Pero just enjoy life, Ate Ay. Enjoy natin yung buhay. Basta lagi natin tandaan, may right time ang Panginoon at lagi natin tandaan, we are chosen people of God. Amen. Amen. Tayo ay pinili ng Diyos. Hallelujah. Amen. Glory to God. So, number 2, doon pa rin po sa verse 9, okay, sabi po doon, una, you are acceptable. Number 2, you are valuable. Acceptable. Number 2 is, you are valuable. Minsan po, kaya natin ginagawa yung mga lahat ng paraan para maging acceptable tayo sa mga tao because hindi natin alam yung value natin. Hindi natin alam yung ating worth, yung ating halaga. So, pinili tayo ng Diyos. We are chosen people of God. In number 2, sabi ko, we are valuable. Tayo ay mahalaga. Sabi po ito sa verse 9, ikalawang bahagi. Una, sabi doon, we are a chosen people. And sabi dito, we are people for His own possession. Okay? We are people. Pinili tayo ng Diyos. Pangalawa, na katotohanan, tayo ay pinili ng Diyos para tayo ay maging mga tao, no? People for His own possession. Mga tao na pag-aari ng Diyos. So pag sinabing pag-aari ng Diyos, kilala po ba natin yung Diyos? And kilala po ba natin yung Diyos? Sino may kilala sa Diyos? Amen. Ano po yung pagkakilala natin sa Diyos? Makapangyarihan, kamangha-mangha, dakila. Sabi po doon, sabi ni Moses, there was one time kinausap siya ng Diyos, Panginoon, Diyos ko, pag tinanong ako ng mga tao, sino ang nagsugo sa akin? Sabihin ko sa kanila, sinugo ka ni ako nga. Ako nga, the great I am.
So napakadakila ng Diyos. Amen? Napakadakila ng Diyos. And dito po sa number 2, sa verse 9, sabi doon, sinasabi dito that we are people owned by God. We are His possession. Kung kilala po natin yung Diyos na nagmamay-ari sa atin, nagmamay-ari sa iyo, kung kilala natin yung Diyos na owner ng buhay natin, yeah, yung di ba yung minsan, nanonood kayo ng ano po yung kay Boss Toyo. Di ba, sikat siya ngayon sa ano? Diba? Si Boss Toyo, yung nasa social media. Yung namimili ng mga mga lumang gamit. Tingnan po ninyo, pag bumibili siya ng gamit na luma, paano niya binabase yung pagbigay ng presyo, yung appraisal? Dinidepende niya kung sino yung unang nagmay-ari nito. Diba? Can you imagine yung simple t-shirt na puti na dinala sa kanya, na binayaran niya ng 800,000 isang t-shirt na puti. Binayaran niya because it was owned by who? Francis Magdalena. So, yun yung value niya because it was owned by somebody na kilala. Dito po sinasabi sa atin, sino yung may-ari sa atin? We are possession of God. Kung kilala natin yung Diyos, higit pa siya kay Francis Magdalena, higit pa siya sa sikat na tao, aba, malalaman natin yung ating tunay na value. Diba? Amen? So, nung nakita ko doon, ito yung binabase niya yung presyo ng kanyang mga binibili. Sino yung nagmay-ari? May nagdala sa kanya doon na isang parang history book. Tinignan niya, sige, tama, ganitong tao niya. Pero tingnan natin, meron ba perma yung tao niya dito sa book na ito? Tinignan niya meron. So, mataas yung presyo because merong original signature. Na meaning that history book was owned by that people during nakalipas na panahon. So ngayon, ang sinasabi dito, kilala natin yung Diyos na nagmamay-ari sa atin. And for us to know our value, for us to determine our value, we should know our God. Kapag kilala natin na ang Diyos na may-ari sa atin ay dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tataas po yung value natin, ang tingin natin sa ating sarili. Amen. Yeah. Tataas yung tingin natin. Yung ating pagiging Kristiyano, pag mataas ang ating pagkilala sa Diyos na nagmamay-ari sa atin, hindi natin ipagpapalit sa anumang bagay. First thing first, Kristiyano ka pa rin kahit maraming offer. No, dito pa rin ako kasi dito alam ko yung value ko. Dito alam ko yung word ko because I am people owned by God. I am His possession. Pag-aari ako ng Diyos. Alam ko yung value ko dito. Kaya hindi ko iiwan ko. Hindi ko ipagpapalit ito. Yan. So, ibig sabihin yung value natin ng pagiging Kristiyano natin, nakadepende kung gaano natin kakilala yung Diyos na nagmamay-ari sa atin. Pag mababaw yung pagkakilala mo sa Diyos, mababaw rin yung pagkakakilala mo o yung value mo sa iyong pagiging Kristiyano. Diyos lang naman yung may sabi niya. Diyos lang naman yung may-ari sa atin. Pero kung mataas yung ating pagtingin sa Diyos, pagkilala sa Kanya, mataas din po yung pagtingin natin sa ating pagiging Kristiyano. Yung value natin sa ating pagiging Kristiyano. Amen? Glory to God. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Sabi doon, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are not your own. Alam ba ninyo na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na inyong tinanggap mula sa Diyos? Hindi na yung pag-aari ang inyong sarili. Sa verse 20 po, sabi doon, you were bought at a price. Kayo ay pinili na ng isang napakamahal na kabayaran. At ang pinagbayad sa atin, alin? The blood of Christ. Kaya sabi mo doon sa verse 20, we were bought at a price through the blood of Jesus Christ, through the life of Jesus Christ.
Sabi po doon sa conclusion, so therefore, honor God. So therefore, honor God with your bodies. No? Kung alam natin na ang Diyos ang nagbayad sa atin, binili tayo ng mahal na dugo ng Panginoon Jesucristo at siya ngayon ang nagmamay-ari sa ating buhay. Sabi rito, ngayon, dahil alam niyo ang katotohanan niya, sambahin ninyo o paglingkuran o kilalanin, dakilain, honor God with your bodies. Glory to God. Pangatlo, ano nga po yung una? We are acceptable. Number 2, we are valuable. Number 3, we are capable. Acceptable, valuable, capable. Doon pa rin po sa verse 9, karugtong. Ano po sabi sa una? You are a chosen people. Pangalawang, a people for God's own possession. Pangatlo po, we are capable, a royal priesthood. And ito po yung katunayan. Pinili tayo ng Diyos bilang kanyang mga tao. At tayo ibinilang na kanyang pag-aari. At pangatlo, tayo po ay nilagay doon sa kalalagayan bilang mga saserdote ng Diyos. A royal priesthood. Saserdote ng Diyos. Servant of God. Sabi dito, there are two benefits na atin po makikita sa pagiging servant or royal priesthood. Number 1 po is our direct access to God. That is the benefit of being priest. Our direct access to God. Ibig sabihin, hindi na, sa paglapit natin sa Diyos, we are capable. And drawing near to God, we don't need somebody. Sabi doon, we have our direct access. Meaning to say, hindi natin kailangan ng padrino para lumapit sa Diyos. Tayo mismo bilang kanyang pinili, tayo mismo bilang kanyang inaaring pag-aari, tayo mismo bilang kanyang tinalaga ng mga lingkod sa sacerdote niya, ay may kakayahang lumapit sa kanya sa ating sarili. So that we have a direct access to God. Hindi natin kailangan ng somebody para samahan mo nga ako, pupunta ako sa Diyos. Hindi po. Kasi nung si Kristo po ay ginawa natin Panginoon tapos sa puyon, to pay the price. No? Ibinayaran niya, siya po yung naging substitute, siya po yung nagbayad ng ating pagkakasala, ng ating iniquities. And therefore, right now, tayo po ay malayong makakalapit sa Diyos. We have a direct access to God. Pangalawa pong benepisyo is our responsibility to minister to others. We are royal priest of God. We have direct access to God. And pangalawa, we have the responsibility to minister to others. We have the responsibility to minister to others. Ibig sabihin, tayo nilalagay ng Diyos sa posisyon na yun bilang kanyang mga sacerdote upang maglingkod sa mga tao in the name of our God, in the name of Jesus. As we are doing our service to the people, ginagawa natin yun hindi sa pangalan ng ating simbahan, hindi sa pangalan ng ating organisasyon, ginagawa natin siya in the name of God. Right? Yeah. Bakit natin ginagawa? Bakit tayo meron ganitong outreaches tayo? Meron tayong mga ganitong gawain. And ginagawa natin siya sa pangalan ng Panginoon. Because He appointed us to be the priest, His servant, to minister to other people. Glory to God. Napakaganda po no? Na tayo meron direktang access sa Diyos, makakalapit tayo sa Kanya, at ngayon, inilagay tayo sa katatayuan na tayo mga lingkod niya at tayo ay naglilingkod sa ating mga kapwa-tao sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Jesus. Pang-apat po, the last one. Ano nga po yung una? Review. Number 1 is, you are acceptable. Number 2 is, Valuable. you are valuable. Number 3, you are capable. Number 4, you are forgivable. You are forgivable. Sabi po doon sa verse 10,
ng ating binasang talata. Ano pong sabi doon? Dati, hindi tayo mga tao ng Diyos. Sabi doon, before you are the people of God, but now you are people of God. Dati, hindi tayo malapit sa Kanya. Ngayon, nakalapit na tayo sa Kanya. Dati, hindi tayo dapat sa Kanyang kahabagan. Ngayon, tayo pinakahabagan na niya. Okay? So, napaganda po doon na dahil doon, sa katotohanan tayo po ay tinatawag na. We are forgivable. Our sins have been forgiven. Pinatawad at nilinis na tayo mula sa kasalanan. And we are now free from the penalty of sin. And we will not be held accountable and liable to our sins. Imagine, no? Tayo yung nagkasala. Tayo yung gumawa ng kapalpakan sa harapan ng Diyos. Pero ang Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang nagbayad para pawalan tayo ng sala. Para pawalan tayo ng kasalanan. Para linisin tayo. Para maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Para maging matanggap-tanggap tayo sa Kanya. Para tayo ay maging mga tunay na lingkod niya. Para tayo magkaroon ng direktang access sa Kanya. Nilinis, pinatawad, hinugasan tayo ng Panginoon mula sa ating sarili mga kasalanan para tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. That is our identity. Sabi dati hindi kayo mga tao ng Diyos, but through His grace, naging mga tao kayo ng Diyos. Dati hindi kayo pinakahabagan, ngunit dahil sa Kanyang biyaya, ngayon kayo pinakahabagan. Dati hindi kayo pinagpapala, ngunit dahil sa pabor ng Diyos, kayo ngayon ay pinagpapala. Dati hindi kayo kilala, ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ngayon tayo ay kilala na sa pangalan ng Yesu Cristo. Dati wala tayong pagkakakilanlan, wala tayong identity, ngunit dahil tayo pinili ng Diyos, tayo ngayon ay kilala bilang mga taong pag-aari ng Diyos. In our reflection and application to life today, gusto ko pong balikan yung ating pong key verse. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Once again, I just want to read it to you. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a God's special possession, that you may declare the praises of Him who has called you out of darkness into His wonderful light. Tayo ay mga piniling lahi, a chosen people, a chosen race. Mga royal priesthood, yung lingkod ng Diyos, servants na Kanyang pinili. Sabi nung maharlik ka, pag sinabing royal, maharlik ka, hindi lang basta lingkod, kundi the Bible tells us at i-define yung ating identity as a royal priesthood. Hindi lang servant, kundi royal servant. Hindi lang priest, kundi royal priesthood. That is our identity and God. Sabi doon, a people for God's own possession. Pag-aari ng Diyos. At tayo ngayon ay tumanggap ng Kanyang kahabagan. Tayo ngayon tumanggap ng Kanyang kahabagan upang tayo ay maging Kanyang kasangkapan. Maging Kanyang instrumento to declare His praises, to declare the praises of Him. Para i-deklara yung papuri para sa Kanya. I-deklara yung papuri sa Kanya. Minsan nawiwagduhan tayo, bakit kailangan ilakas, itaas yung papuri sa Diyos. Pero ito po yun eh. We are chosen people of God. So therefore, if we know that we are chosen people of God, kinakailangan ipagamit natin yung ating sarili in declaring the praises of Him. Lord, pinasasalamatan kita, tinataas kita. Lord, I give you my hallelujah. I give you my praises. Because God chose us. Pinili niya tayo. Lord God. And sabi doon,
Siya na tumawag sa atin mula sa kadiliman, patungo saan? Ito yung pagkatawag sa atin. He has called us out of darkness into what? Into His marvelous light. Hindi lang po paglilipat mula sa dilim patungo sa liwanag, kundi the Bible, sinasabi ko, describe yung pinaglipatan sa atin is the marvelous light. Kabangha-manghang liwanag ng Diyos. Glory to God. So, gusto kong balikan ulit yung sinabi doon sa song, Who Am I? Sabi po doon, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. But still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm calling. And you told me who I am. Sabi doon, ako'y katulad ng isang bulaklak na madaling nalalanda, na ngayon ay nandito pero pagdating ng bukas ay dagling naglalaho. Ako'y katulad ng alon o daluyong sa dalampasigan, na minsan ay nandito at minsan pinapadpad ng hangin papalayo. Ako'y katulad ng isang aso o vapor o isang hamog, na dagling ang nandito at pagkatapos ay nawawala. Pero ang katotohanan, kahit yun ang aking buhay, Amen. dinirinig mo pa rin ako sa panahong ako'y tumatawag sa iyo. Though I am not worthy, I am not valuable on my own self, but thank you God that when I am calling, still you hear me. Dito, sa panahong ako'y na dadapa, sa panahong ako'y nagbubabagsak, salamat Lord that you catch me. Sinasalo mo ako. At sabi dito, at ngayon, sinasabi mo sa akin, at dinideklara mo sa akin ang aking pagkakailangan. Lord, thank you that you said to me, I am yours. I am yours. Yung katotohanan po yun, we are God's own possession. Napakaganda pong privilege, napakalaking privilege. Na hindi tayo pag-aari ni naman. Hindi tayo nasa ilalim ni naman. Kundi una at higit sa lahat, ang Diyos na dakila at makapangyarihan ang siyang nagmamay-ari sa atin. Napakadakila po natin. Tayo pong lahat ay tuloy.